Good morning mga me! Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko bilang isang full-time mom! Uy! Today ay, ayan, nakahiga pa tayo mga me at inaantok pa sana. Kaso, alam nyo naman, kailangan nating bumangon na maaga sa maaga. Dahil may estudyante tayong kailangan nating lutuan ng breakfast. So, for the muni-muni muna akits ngayon bago ako bumangon. Pero, before anything else, magpasalamat muna tayo sa Panginoon dahil mayroon na naman tayong panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Every day is a blessing. So, let's go mga mi! Samahan nyo na naman ang full-time mom sa aking everyday routine. Everyday gawain, everyday anything else, everyday ano na lang yung ginagawa sa araw-araw. So, syempre, only parent tayo ngayon. Parang araw-araw naman, no? Ako lang, solo parent pala. Dito na tayo sa baba at unahin muna natin yung kortina para naman liwanag ang ating kapaligiran, charis. So, 5:30 mga me, ito yung aking gising. At buksan na din natin na ang ating bintana para naman may preskong hangin na pumasok. Para naman maging fresh ang ating pakiramdam. At kailangan tayo sa ating gagawin for today. Diba? So, paubos ng aking rice. At unahan din natin ang pagluto ng rice. Rice is life sa aking mga kids. Di bali walang ulam sa mga rice at may itlog. Yan lang talaga buhay-buhay na talaga ang aking mga kids. Rice and egg is life para sa aking mga kiddos. Pero pag inuubos sila mga may ay bihira ko sila pakainin na ng itlog dahil yan allergy. Kuya ay laging rice din yan pag umaga kasi nga tutumin. Yan sa gripo ko na hinuhugasan ng aking rice mga may dahil galing yan sa deep well. And then dito sa mineral water yung lagay natin ng tubig. Ayan, salang na natin mga may. At ayan, masisira pa yata yung aking rice cooker. I-fix na muna natin ito. At ayan, na-fix ko na ay naghihingalo ng aking rice cooker. Sunod na rin natin ang ating lamesa. Hindi ko yan napunasan kagabi na maayos at hindi ko naligpit ng mga kalat dyan. Kaya ganyan kadami ang aking liligpitin sa lamesa. So, dapat gabi pa lang ay niligpit na yun. Wala na dapat nakapatong dyan. So, yung mga kids ay hindi mo rin naman maiiwasan talaga naman. So, no choice ang inahan. Tayo pa rin ang gagawa niyan dahil solo parent tayo at wala naman tayong katulong na aasaan dito sa bahay. Kaya, ayun. Nakita niyo mga amin, nangangayayat na ako. Charis. Nangangayayat na sa gawaing bahay. Stress sa mga kids. Pero okay lang yan. Saglit lang naman sila magiging bata. Saglit lang tayo maglilinis-linis ng mga kaalat nila dyan, mga laruan nila dyan nakakaalat. Naku, susunod na araw ay wala na tayong liligpitin ng mga laruan dahil wala na sila dito sa bahay. Hindi mo na maaabutan yung mga yan dito sa bahay. Diba ba nga me? Tama ako. I-enjoy na lang natin yung pagliligpit natin ng mga laruan, no? Kaalat ng mga bata. Dahil balang araw, mamimiss din natin iyan sa pagligpit ng mga laruan nila. Ayan. Dahil magsipaglakihan na sila. At balang araw din, di na kayo magkasamang magkumain ng mga anak mo. Mga ganyang era mga me. So, sunod na araw, ikaw na lang mag-isa or dalawa na kayo mag-asawa. Yung mga anak niyo may kanya-kanya ng pamilya. Ay, naku, ang advance mag-isip, di ba mga me? Pero talagang darating yung ganyang sitwasyon sa ating buhay. Kaya naman, hanggat maari ay treasure na lang natin yung mga moments natin sa araw-araw sa ating mga anak. Alam niyo mga may mga ganyan-ganyan na talaga iniisip ko mga may. Dati talaga ini-stress yung sarili ko sa pagliligpit pa lang ng mga laruan ng mga anak ko. Pero ngayon po unti-unti nang hinayaan ko na lang sila. Oo, talagang na-stress ako minsan talagang paulit-ulit na lang. Pero naman na-enjoy ko na lang din kasi yun na matatak na sa isip ko na masunod na araw, balang araw ligpitin na mga laruan ng mga anak mo dahil malaki na sila, din sa nila naglalaro. Puro alis na lang sila mga ganyan. So, after natin magsindi ng kandila sa altar mga me, ay ito yung aking bagong pinagkakaabalahan sa morning. Maglunok tayo ng papaya seeds mga me dahil marami itong siyang health benefits. So, research nyo lang din or google nyo para malaman nyo. Kaya,
Ayun. So far, almost 2 weeks ko na tong ginagawa mga me at meron na siyang effect sa akin. Anyo ko ano mga me. Hindi na ako madalas sikmurain mga me. Parang kinakabag mga me, mga ganyan. And then, yung pag nagme-menstruation ako, itong pangalawang menstruation ko na ito. First time na menstruation ko pala ito ng nagiinom ako ng ganyang seeds, papaya seeds. So, hindi ako ka-cramps masyado sa aking balakang at puson. And then, yung mga may puro, kasi almost 1 year pa lang naman ako nang anak kay baby. Kaya medyo may lumabas na mga buo-buo sa akin, mga patay na dugo ba mga ganyan. So, lumabas siya. Yung mga masakit, nagka-cramp sa puson mo yan yung mga cause. Kaya lumabas na siya. Since nag-iinom ako ng papaya seeds. Yan lang naman na experience ko. At saka hindi ko na ngayon tinatalian yung aking tiyan mga me. Kasi nga bloated ako mga me. So, ayan, almost 2 weeks na rin ako hindi nagtatali ng aking tiyan. So, may nagbablog nga dito na uminom din siya ng daily routine niya ng papaya seeds. So, ayun, lagi siyang pinapanood din since na nagtry ako na naglunok ng papaya seeds. And syempre, yung papaya fruits kakainin, syempre na natin yan. Magandang depende na lang din sa inyo. Pero try nyo mga me. Marami din siya mga feedbacks na may mga PCOS, ayun, nag-regular ng nila, menstruations nila. So, depende pa rin naman sa inyo mga me kung meron mga effects sa inyo. So far, gusto ko dun sa papaya seeds yung effect niya, yung benefits niya ay nag-ano siya ng parasite sa ating katawan, sa ating tummy. Dinidetox niya. After din ng lahat-lahat mga me ay kailangan natin maglampaso ngayon. Alam niyo na pag mga bata ay pag bumaba naglalaro, kailangan natin lampasuhan agad yung ating sahig kasi nga sila dito, gulong-gulong o naglalakad na walang tsinelas. So ayan, hindi natin lampasuhan habang tulog. Ayan, ginagawa ko mga me, habang tulog pa sila ay naglinis na ako agad. Ay naglampaso ako agad para naman malinis na sila pag bumaba. May time doon naman hindi ako makapaglampaso na kasi nagigising na sila agad. Pero kahit andyan sila ay nilampasuhan ko rin naman yan mga me. Pero ngayon, usually, pag tulog pa sila ay naglinis na agad ako mga me para wala na tayong gagawin at pwede na silang maglaro dyan, nabubulo. Ayan. So, ayan, medyo okay na yung ating lilinisan ng mga me. Hindi na masyadong garal-garal dyan yung ating floor kasi nga na-flooring na at nalagyan na ng tiles. So, ayan, di pa rin naman ako masyadong nakapaglinis-linis sa taas mga me. Kailangan ko patanggalin yung mga papel dyan ng siniksik nila dun sa tawag dito, steel bar. Ayan, sa aming kisame. So, soon, at magkaroon na tayo ng budget, mga 2 years, lagyan natin kisame talaga yan, mga me, yung ating steel bar. Hindi yan tatanggalin yung steel bar, mga me, dyan lang yan siya. Pero tatapalan natin yan ng kisame pag may budget na talaga. Mga 2 taon pa siguro, or ilang taon pa, pagka may budget tayong malaki-laki. Ayan. So, dito naman ako sa sala namin, mga me. Ayan, sala lang, mga me, malawak pa ngayon kasi nga wala pa kaming sofa. So, upuan lang muna mga me. Tiis-tiis lang muna. Hayaan at balang araw ay makataya tayo sa lot at manalo tayo, makabili tayo ng sofa bed. Ay! Diba? Walang masamang mangarap mga me, diba? So, ayan. Ganyan lang itsura ang aming sala mga mes. Hindi pa yan na-finishing na yan, pero hindi pa yan nalagyan ng pintura or skim coat kasi nga wala ang budget. So, ayan lang din muna. Kung anong plano namin didadidian pag may budget na ay doon na lang namin pagandahin. So sa ngayon, yan lang din muna. At least, di ba, ang pangarap ko lang noon ay mabuhusan lang yung sa taas. Okay na ako mga may sa akin kasi importante may masilungan tayo, wala tayong tumutulo sa ating bahay, mga ganyan mga may. Important, basta yun. Mapuringan yung ating sahig, malagyan na ng tiles para sa mga bata. So, ayan
mga me, dahil nagising na yung dalawang bulinggit ko. Ayan, si ate at ang baby bunsoy. Ayan. So, stop muna tayo sa paglilinis. Mamaya-maya naman. Pagtapos nilang mag-drink ng milk. So, early ko sila tinimplahan ng milk para naman pagbaba nila ay nagmi-milk na sila. And then, maya-maya ay kakain sila ng breakfast nila. Pag gutom na sila. So, and for the didi muna ang mga kids. Kuya nagbibihis na. So, early pa naman mga me. 6:57 pa lang man. Dito si Ate Polly. So, nakita ko yung drawing na pwedeng anuhan. Kulayan na ilalatag sa floor. So, binigay ko kay Ate Polly. So, tignan nyo naman siya color. Ayan, kulayan niya na lahat. So, mamaya turuan ko siya kung paano mag-color. Kain po tayo mga me. So, lafang na muna tayo mga me. Kain sila ng lunch na. So, nagprito lang ako ng chicken. Ito rice nila. Ito si kuya tapos na siya kumain. Ayan. 4 na piraso lang aking piniritong chicken. Hindi ko na siya in-air fryer. Para may bakay kuya. So, akin ayan, chicken lang din. Mga kids with rice. Ayan. Ate Polly. Me? Bye-bye na. Bye-bye. So, after kumain ng lunch mga me, pagkaalis ni kuya, pinatulog ko yung mga kids at bumaba muna ako. Eto na mga me, that's for today. Thank you for watching. God bless.